Tayo at tayo po yung lalaki. Sino tayo manalangin? Namin na ating mga namin po natin yung presensya ng Diyos sa umaga nito po. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, uwawalhati ka namin sa umaga nito, Panginoon. Panginoon, kung may kasalanan po kami sa isip, sa salita, sa gawa, naway patawarin po kami, Panginoon. Tuloy nagpapasalamat po kami sa buong sanglingong binigay niyo sa bawat sama. Maraming salamat, Panginoon, patuloy nandyan ka na nag-iingat sa bawat sama, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang gawain sa umaga nito, Panginoon. Nilalapit ko po ang mga praise and worship team, Panginoon. Patuloy kayo ang magmuna, maghari sa kanila, Panginoon. Dinadalangin ko po ang mga ushers, Panginoon. Patuloy kayo ang mag-iingat sa bawat sa kanila, Panginoon. Dinadalangin ko rin po ang mag-iinsay sa umaga nito. Nawalo po ba niyo po siya ng banal ng Espiritu, Panginoon. Nawa ang mga salita ay magbigay kalakasan sa bawat sasama, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ng mga wala pa po dito, nawa ihatid mo sila ng maayos at ligtas, Panginoon. Kayo patuloy, ang manguna, hari sa buong araw na to, Panginoon, at sa buong gawain namin. Maging Panginoon, dinadalangin din po yung mga children's ministry. Patuloy na ingatan niyo ang mga batang ito. Patuloy na kayo magbigay ng talino sa bawat sa kanila, Panginoon. Panginoon, sa iyo namin dinadalangin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. So mapagpalang umaga po sa ating lahat at bago po tayo magsimula ng ating gawain ngayong linggo, pakibati naman ang ating mga katabi ng Happy Sunday and Happy Lord's Day. And kamusta po ang bawat isa? Alam ko na marami kayong ginawa ngayong nakalaang linggo, pero sabi na, the best pa rin na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Kasi pagka Sunday nga, nawawala yung pagod natin ng buong linggo. Amen! Sabi nga, bumubuhos lagi ang pagpapala na galing sa ating Diyos. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon sa malakas na blessing shout. Alam hindi ko narinig yung blessing shout. Sa malakas na blessing shout! Sabi sa salita ng Diyos sa Mateo chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen! So tayo ba, nakakasigurado tayo na tayo ay lagi nasa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kung ano man yung ginagawa natin, kabisihan, kung sa negosyo, kung ano man yan, sa pag-aaral, dapat hindi natin nakakalimutan ang lumikha sa atin, ang ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Samahan na kami umawit, umindak, at lumayaw sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord.
na ba? Wala na ba? Sa buhay mo ang pag-ibig mo kailanman di nagbabago. Dahan-dahan ka, Diyos, taon na ba? Wala na ba? Sa
mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko, wala nang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Lagi mong nararanasan na pag-ibig mo hindi kaya. Umasa ng kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal mo mapagka. Ikaw ang Diyos na dapat kailanman. Ang pinag-pinag-isip siya ng ating Panginoon. Minsan pa, sabay kami umawin. Lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin ka, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko, wala nang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko, wala nang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Paglalaki kong nararanasan lang, pag-ibig mo hindi kaya. Umasa ng kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal mo mapagkat. Ikaw ang Diyos na dapat kailanman. Paglalaki mong nararanasan lang, pag-ibig mo hindi kaya. Umasa ng kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal mo mapagkat. Ikaw ang Diyos na dapat kailanman. Yes, Lord, ikaw ang tunay na Diyos na dapat kailanman sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala, patuloy na biyaya ng aming naranasan. Minsan pa, salamin namin ang ating Panginoon. Awin na namin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Umasa ng kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal mo mapagkat. Ikaw ang Diyos na dapat kailanman. Minsan pa, pagkat lalaki kong nararanasan lang, pag-ibig mong hindi kaya. Tumasa ng kahit na sino pa man. Wala kang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal mo mapagkat.
dalangin at pasalamatan. Lord, sulat ito, Panginoon, banal na Espiritu, pumagitna ka sa aming gawain. Ikaw lamang ang maihayag. Lord, salamat sa patuloy na pagpapala. Pagkapat kami may papukulang itong tagapuno. Salamat, Lord, na hindi mo kami iniiwan, hindi pababayaan, Panginoon. Ito ang tunay na Diyos na tapat at kailanman at hindi nagbabago. Patuloy po natin awitan ating Diyos sa buhay. Dahil natin ang kanyang presensya sa oras na ito. As Lord, God, I worship you, God. Let's feel His presence.
pag-ibig mong walang hanggan. Mataas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Palakpak na din ang buhay namin. Lord, thank you, Jesus. Manalangin po tayong lahat. Let us bow our heads and we will pray. Heavenly Father, we recognize that you are God who is holy. Ikaw ay Diyos na banal. And Lord, whenever we are reminded that you are holy, we see our sense of guilt and shame. Nakikita po namin na kami ay makasalanan and we are not worthy to face you. At inaamin po namin, Panginoon, maraming bahagi sa aming buhay ang hindi ayos. Maraming bahagi sa aming buhay ang hindi ka nabigyang papurit karangalan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ikinukumpisan namin. Sinasambit namin, Panginoon, kami nagkasala. Patawarin niyo po kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat totoong yung pangako na kung aming ihahayag ang aming mga kasalanan, tapat ka upang kami linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. And Lord, today, we can stand before you, hindi po dahil sa aming mga pagsasagawa, hindi po dahil sa aming track record, sapagkat wala kaming maihaharap sa inyo. Kami po'y nakakatindig sa inyong harapan dahil lamang sa habag ninyo. Kami po'y nakakatindig sa inyong harapan dahil lamang sa dugo ninyong itinigi sa krus ng Kalbaryo, and your blood cleanses us from all our sins and unrighteousness. God, we thank you for the blood of Jesus. And Lord, today our consciences are free. Ang aming po mga budhi ay malaya. Makakalapit kami sa trono mo, Panginoon, all because of your grace, all because of your mercy. And Lord God, we know mayroon pong bukas na kalangitan ngayong umaga. At sa aming pong pagsamba, ibinababa mo ang lahat ng uri ng biyaya at tinatagpo mo lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. Ito man ay pisikal na kagalingan, ito man ay kalakasan, ito man ay linaw ng isip, Panginoon. Lord, we know everything we need in you we can find. Salamat po, Panginoon. And Lord, today we just want to celebrate because this is your day. This is the Lord's day. And this is dedicated for your glory and for your honor. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kamayan po natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan. Sabihin po natin sa Kanya, Merry Christmas sa iyo, kapatid! Christmas season na, kaya appropriate lang na batiin po natin ang isa't isa. Sige po, kahit hindi natin kakilala, iabot natin ang ating kamay at sabihin natin sa Kanya, Merry Christmas sa iyo, kapatid. At sabihin mo sa Kanya, may ibibigay sa iyo si Lord ngayon. Ngayong umaga, maagang papasko. And of course, the greatest gift po na ating pwedeng matanggap ngayong umaga is not material things, but the Word of God. Amen? Handa na po ba kayo sa salita ng Diyos? If you are ready for God's Word, taas po natin ang ating mga kanang kamay. At bilang iisang bayan ng Diyos, sabay-sabay po natin sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today,
With faith in our hearts, we say, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen and amen. Manatili po tayong nakatayo for the reading of God's Word. Ang babasahin po natin ngayong umaga ay galing po sa aklat ng Romans o Roma sa Tagalog, dito po sa Kabanatang 6, talata 3 hanggang 4. Tayo po ay magkakaroon ng salitang pagbabasa. Sa unang verse, mauuna po ang mga lalaki at sa panghuling talata, sa next verse, mga babae naman. Verse 3, mga lalaki, sabay-sabay. Hindi niyo ba alam na noong binautismohan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Verse 4, mga babae. Paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng pinakapamagitan ng Ama? Tayo rin ay bumuhay sa bagong buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Lord, bless the reading of your word. Kayo po ang magbigay ng insights, kayo po ang magbigay ng aral na kailangang matanggap ng bawat isa kayong umaga. Sa aking pong kawalan ay kayo po ang magwika. Kayo po ang magturo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo, brothers and sisters. At minsan pa, bigyan po natin ng papuring palakpak ang ating Panginoon. Yun pong palakpak na abot hanggang langit. Praise God. At sabay-sabay po natin isigaw, Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Amen. Mga kapatid, espesyal ang month of October dahil ipinagdiriwang ng maraming simbahan ang buhay po ni Martin Luther. Sino po ba ang mamang ito? Sino ba si Luther? Bakit mahalaga na alalahanin natin ang kanyang buhay? Espesyal si Luther sa maraming simbahan dahil itinuturing nilang ninuno sa pananampalataya ang mamang ito. Kung bakit may mga iba't ibang churches ngayon, kagaya ng Baptist, Methodist, Pentecostal, and even Blessings, ay dahil po sa mamang ito na ating kinukonsider our father in the faith. Si Luther po ang nagpasiklab ng isang kilusan noong unang panahon na kung tawagin ay the Protestant Reformation or simply Reformation. Ang kilusang ito ay naglalayong i-reform o itama yun pong mga baluktot na paniniwala at mga malinggawi sa simbahan noong panahon ni Luther. At ngayong buwan na ito, ipinagdiriwang po natin ang ika-507 years na anniversary ng Reformation, kaya ang tawag ng maraming simbahan sa buwan ng October ay Reformation Month. Kaya pwede po bang sabihin natin sa ating mga katabi, Happy Reformation. At sabihin din natin sa ating katabi ngayong umaga, may ire-reform, may aayusin ang Panginoon sa ating mga buhay. Tuwing araw po ng Martes, sa ating pong covenant meeting, ay pinapag-aralan natin ang key teachings ng Reformation at ni Luther na mas kilala po sa tawag na the five solas. Yan pong salitang yan, yung pong word na sola, ay Latin word na ang ibig sabihin ay only o lamang sa Tagalog. Para po ma-appreciate natin si Luther at ang kanyang Reformation, alamin po natin kung ano-ano ba yung five solas na iyan. So una, sa mga solas ay yung po tinatawag na sola scriptura or Biblia lamang, Bible alone. Pangalawa, yun pong tinatawag na solus Christus o si Kristo lamang. Pangatlo, sola gratia. Pinurag ako dyan, hindi daw gratia, gratia. Sola gratia o biyaya lamang. Sola fide, pananampalataya lamang. And finally, yun po tinatawag na soli Deo Gloria o karangalan ng Diyos lamang. Maaring sa marami po sa inyo ay bago ang mga konseptong ito at kulang po ang oras ngayong umaga para ipaliwanag isa-isa. Kaya hayaan po ninyong ibuod ko kung ano po ang kahulugan ng five solas ni Luther at ng Reformation. Ito po ang kahulugan niyan.
tayo ay naligtas sa biyaya lamang ng Diyos. Sola gratia. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, sola fide, kay Kristo Jesus lamang, solus Christus, kaya ang Diyos lamang ang mapaparangalan, soli Deo Gloria, at ang basihan ng pananaw na ito ay Biblia lamang, sola Scriptura. Yan po ang itinuro at ipinagdiwang ng Reformation noong araw dahil nung unang panahon, kailangan po itong 5 solas na ito. Dahil nung panahon po ni Luther, lumihis ang simbahan sa tamang pananaw sa ikaliligtas ng tao. Kaya sinikap nilang i-reform, itama ang simbahan na naging dahilan kung bakit po lumitaw yung tinatawag ngayon na the 5 solas of Reformation. Now, kung gusto niyo pong malaman pa ng mas malaliman yung 5 solas na yan, dumalo po kayo kapag araw ng Tuesday at pinapag-aralan po natin yan 5 p.m. to 7 p.m. Pero hindi po yan ang ating magiging focus ngayon. Bagaman ang topic natin ngayong umaga ay kaugnay pa rin dyan. Ngayon pong umaga ay pag-uusapan natin ang isa pang katuruan ng Reformation. Walang iba kundi yun pong topic na regeneration o sa Tagalog po, bagong buhay kay Kristo. Kalpitin mo nga yung katabi, sabi mo sa kanya, may bagong buhay ka na kay Kristo. At mas kilala po ito sa tawag na the born again experience. Now you have to understand, yung word na born again, hindi po tayo dapat maging allergic dyan. I understand na sa panahon po natin, kapag sinabing born again, ang tingin natin ay isang sekta. But if we will go back to the scriptures, matutuklasan po natin na ang born again experience ay regalo ng Diyos. Ito po ay isang karanasan na ibinibigay na sa isang taong makasalanan upang siya ay makapagsimula muli. Gaano ka man karumi, ano man ang pinanggalingan mong lusa, pinandidirihan ka man ng mga kamag-anak mo, pinagtatawanan ka man ng mga kapitbahay mo, there is hope in Christ. Merong regeneration, may bagong simulain kay Kristo, may bagong buhay. Amen. Muli tumingin ka sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, there is hope. There is hope. Kaya po ngayong umaga, ngayong celebration natin ng Reformation, ang mensahe po na aking ibibigay ay aking pinamagatang Resurrection and Regeneration. Bakit po ito ang napili kong title? Kasi po, bibigyan nating diin na dahil po sa resurrection of Jesus, dahil po sa muling pagkabuhay ni Jesus, ikaw at ako ngayon ay mayroong regeneration. Na ang ibig sabihin, meron tayong bagong buhay kay Kristo. Tayo ay muling naipanganak. Ang katotohanan po ng regeneration o bagong buhay kay Kristo ay makikita natin sa New Testament. Particularly sa sinulat po ni San Pablo o ni Saint Paul. Balikan po natin yung mga verses na binasa natin kanina. Romans chapter 6, verse 3. Ang sabi po dyan, hindi nyo ba alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Brothers and sisters, we have to realize na yung dating ikaw ay patay na. Inilibing na. Kasamang ipinako ni Jesus nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ko sa verse 4, kung paanong binuhay muli si Kristo, referring to resurrection, sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Mapapansin po natin, meron po diyang cause and effect relationship. Pag sinabi pong cause and effect, sanhi at bunga. Ang sanhi, resurrection ni Jesus. Muling binuhay si Kristo. At ang epekto daw nito, magkakaroon tayo ng bagong buhay. Yan po ang kahulugan ng regeneration. So napakalinaw po mula mismo sa sulat ni Pablo na dahil sa resurrection ni Jesus, tayong lahat ay may bago ng buhay. Amen. Whether you feel it or not, whether you are experiencing it or not, kapatid, maniwala ka,
meron ka ng bagong buhay, meron ka ng bagong simulain kay Kristo. Maaaring gumip up na sa'yo ang mga kaibigan mo. Maaaring sinasabi ng mga kamag-anak mo, hindi ka na magbabago. Ikaw yung black sheep sa inyong pamilya. Pero iba ang pananaw ng Diyos. Dahil sa resurrection ni Jesus, kaya mo. Meron kang kapasidad na magbagong buhay. Pwede ba akong makarinig ng amen? At yan ang kahulugan ng born-again experience. Kaya hindi po yan religion. Yan po ikaugnay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nung si Jesus ay bumangon mula sa kanyang kamatayan, mula sa kanyang libingan, ikaw at ako spiritually bumangon din sa ating bulok na kalagayan. Bumangon tayo sa ating patay na kalagayan at ngayon, ikaw ay new creation na. Pwede ba akong makarinig ng amen? Amen. Sabihin mo sa nasa likod mo, kahit gaganyan-ganyan ka, bago ka na kay Kristo. Amen. Now, hindi lang po si Pablo ang nagtuturo nitong born-again experience. Ang nagtuturo din po nito ay isa pang apostol by the name of Peter, si Saint Peter. Na ngayon, pagka sinabing St. Peter, ang pumapasok agad sa isip natin ay, alam mo yan, funeral services. Ano po? But of course, we're referring to this man of God na isa po sa mga key writers ng New Testament. At itinuro din niya yung importance ng born-again experience or regeneration. Nabanggit po niya ito sa unang Pedro chapter 1, verses 3 and 4. Ang sabi dito ni Pedro, o ni Peter, purihin natin ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli. Born again, ipinanganak na muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Paano daw tayo tumanggap ng bagong buhay? Paano daw tayo na born again? Pastor, kasi pumasok ako sa blessings. Nag-member ako sa blessings at naging part ako ng prayer meeting. Hindi po. Ang sabi po sa binasa nating verse, kaya daw ikaw ay may bago ng buhay dahil sa resurrection ni Jesus. Hindi ikaw ang gumawa. Wala kang part, ang Diyos ang gumawa. Ang totoo, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Kailangan natin si Lord. Amen? Marami sa atin, inis na inis sa ating sarili. Gusto kong magbago, hindi ko magawa. Hindi talaga natin kaya. Kaya kailangan natin ang pakialaman ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Kalbitin mo yung katabi, sabi mo sa kanya, kaya kailangan natin si Lord. Sabi mo sa nasa likod mo, kailangan natin ang tulong niya. Amen. So, mapapansin po ninyo, nag-a-agree si Pablo tsaka si Peter. Nag-a-agree itong dalawang apostol na ito. Tinuturo nila, importante ang born-again experience. At ito ay bunga ng resurrection ni Jesus. Now, lalo pa po nating palalimin itong paliwanag na ito. Ano pa yung ibang dahilan kung bakit mahalaga na tayo ay ma-born again? Bakit napakahalaga na tayo ay maipanganak na muli? Ano ba ang malalim pang dahilan kung bakit dapat nating ma-experience itong tinatawag na regeneration o bagong buhay kay Kristo? Now, ngayon naman, hihiramin po natin ang paliwanag ng isang church father na ang pangalan po ay si Augustine, patungkol po sa importance ng new birth o bagong kapanganakan. Medyo malalim yung kanyang pagkakasulat, kaya po sinikap ko na isa Tagalog para mas lalo po nating maunawaan ang takbo ng isip ng mamang ito. Ang sabi po ni Augustine, ipinapakilala ng Diyos ang muling kapanganakan dahil may mali sa ating pagsilang. Doon pa lang sa tiyan ng nanay natin, noong tayo ay ipagbuntis, ay may mali na. Doon pa lang sa sinapupunan niya ay ipinaglilihi na tayo sa kasalanan. Saan daw tayo pinaglihi? Hindi sa saan? Sa mangga, hindi sa sampalo. Kung Bible daw pag-uusapan, ikaw at ako pinaglihi sa kasalanan. Okay? So yan po itinuturo ni Augustine at ng Bible, Psalm 51 verse 5. Dagdag pa niya, ipinagbubuntis pa lang tayo ay ikinakapit na sa atin ang kasalanan ng ating mga ninuno. Yan po yung tinatawag na original sin. Kaya yung kasalanan ng mga ninuno ay sisingilin din sa batang isisilang. Makikita po natin yan sa Exodus 20 verse 5 and Deuteronomy chapter 5 verse
9. Kaya yung bata, hindi pa sinisilang sa mundo, in the eyes of God, may dungis ng kasalanan. In the eyes of God, makasalanan na rin. Meron na siyang original sin na hindi siya ang gumawa, pero ikinapit sa kanya, namana niya. Kaya po ang mga bata, kahit napaka-cute nila in our eyes, but as far as the truths of the Scripture is concerned, lahat po ng taong isisilang may dungis na ng kasalanan. That's why, kailangan po natin ng born-again experience. Dagdag pa po ni Augustine, kaya yung kabulukan taglay na naghahari sa ating mga ninuno ay ninana natin. Yung gawi nila ay magiging gawi din natin. Dahil sila ay namuhay ng makasalanan, mamumuhay din tayong makasalanan. Hindi mo kailangan turuan ng mga bata na magkasala. Eventually, habang lumalaki yan, nagkakaroon ng malis ang pag-iisip, nagkakaroon ng mga curious thoughts, nagkakaroon ng mga, alam mo yan, sinful thoughts, then eventually magmamanifest yan sa actual acts of sin. Kaya kung mapapansin ninyo, brothers and sisters, hindi lang mga sakit, kagaya ng allergy o hika ang namamana. Hindi lang pala mataas na kolesterol at diabetes ang namamana. Yung palang kabulukan na naghahari sa buong pagkatao ng ating mga ninuno, kung kaya sila ay nagkakasala, mamanahin din natin. Naunawaan po ba natin? So ano ang solusyon para maputol yung pangit na lagay na ito na minana natin sa ating mga ninuno at mga magulang? So as we can see from Adam and Eve, yun pong kasalanan na talaga namang sila ang gumawa, na ipasa nila sa mga magiging anak nila hanggang sa atin ngayon. That's why, ang nature po ng tao gumawa ng mali, gumawa ng kasalanan. Kahit yung mga perfect deeds nila, may bahid pa rin niya ng wrong motives, may bahid pa rin niya ng kasalanan. So, ano kaya ang solusyon dito? Ano kaya ang solusyon para ma-reverse yung original sin? Kung lahat ng taong ipapanganak sa paglabas nila sa sinapupunan ng kanilang nanay, kasama na rin ang kasalanan, ano kaya ang solusyon? Yung sa palagay ninyo, maipanganak na muli. Alright? Sabi sa Jeremiah 13 verse 23, tingnan niyo po ito. Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay na balat niya? Sabi nung ibang nag-aaral ng verse na ito, ang racist naman ang verse na ito. But of course, we all know na hindi naman yun ang motibo ng verse na ito na manlait ng mga tao na iba ang kulay kaysa sa atin. Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Maaalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayong mga taga-Jerusalem. Hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. So dito po sa verse na ito, pinapakita yung reality ng original sin. Pinapakita yung realidad ng kasalanan na minana natin sa ating mga magulang. Kaya po, lahat ng tao isisilang kawawa ang kalagayan. Sinasabi po ng verse na yan, hindi natin kayang magpalit ng anyo. Hindi niya kayang magpalit ng kalagayan. Di ba sinabi natin kanina, lahat ng tao isisilang makasalanan. Tapos bigla-bigla mag-decide siya, ayoko nang magkasala, hindi na ako sinner, hindi niya daw kayang gawin yun. Paring kaya niya, konting movement, pero kapos pa rin as far as the standards of God are concerned. Ang tao po ay likas na makasalanan, kaya nagiging natural sa kanya ang gumagawa ng masama. Payag ba kayo? Lahat ng tumakbo sa isip niyo for the past 24 hours, ipe-play natin dito sa TV. Okay lang sa inyo? Pwedeng i-download. Or for the past 1 month, baka mapahiya tayong lahat. Ano? So katibayan na talagang ang tao may kabulukan taglay at hindi natin kayang maging perfect on our own. Kaya ang sabi dyan, inalin tulad yung tao sa isang hayop, sa isang leopardo. Sabi dyan, kaya bang magpalit ng leopardo ng
ng batik o mag-alis ng batik sa kanyang katawan? Nakakita na ba kayo ng leopard? Yung leopard ba kapag nag-decide siya na magpapalit ako ng kulay, gusto kong magkulay tupa, puti na, magagawa niya yon? Ganun din daw po ang kalagayan ng tao, hindi natin kaya. At nabanggit din dyan, kaya bang magpalit ng tao ng kulay ng balat? Sabi po sa verse na yan, hindi daw natin kaya. Meron na po bang tao na nakapagpalit ng balat in history? Gusto may kilala ako, si Michael Jackson. Talagang pinilit po niyang pumuti ang balat. Oo nga naman, nakaya niyang pumuti. Pero kahit na po anong gawin niya, yung DNA at dugo niya ay magsasabi na talagang siya ay African American. Nasa dugo na niya yun. Maaaring magbukha na siyang European American, but I am sure may mga gawi, may mga kostumbre, may mga dance move siya na talagang masasabi mo, African American lang ang makakagawa. At hindi na niya yun maaalis. Ang leopardo, kahit pinturahan mo ng puti, damitan mo ng puti para magmukhang tupa, leopardo pa rin yan. Helpless siya. Maaring magmukhang tupa yung leopardo dahil dadamitan mo ng puti. Pipinturahan mo ng puti. Pero aminin natin ang leopardo, amoy leopardo pa din yan. Hindi po pwedeng sabihin ng leopardo isang araw, gusto ko maging tupa! Kahit po gustuhin niya, kahit na magsisigaw siya sa jungle at sabihin niya, gusto kong maging tupa, hindi po yun mangyayari. Na sariling lakas ng isang leopardo, hindi po niya kaya. At kahit po sikapin niya na maging tupa, pag nagutom ang leopardo, kakain pa rin niya ng karne. Tama? Hindi kagaya ng tupa, talagang, alam mo yun, ang mga tupa talaga, herbivore. Pero ito pong mga leopardo, kahit pinturahan natin ng tupa, pag nagutom yan, hahanap pa rin yan ng karne. Yung desires niya, ganun pa rin. At ganyan daw po ang kalagayan natin as people. Hindi natin kayang palitan ng ating desires. Hindi natin kayang magbago. Tayo po ay pinanganak ng makasalanan, kaya kahit na anong gawin nating pagpapakabuti, hindi natin yon malulubos. We can try. Pwede nating pabaitin ang ating mga sarili. Pwede tayong maging moral and ethical. Pero sa isip natin, sa level ng ating motives, sa level ng ating desires, sinisikil lang natin pero nandun pa rin. Nandun pa rin yung desires na gumawa ng mali, nandun pa rin ang desires na gumawa ng tama. Pati po yung mga good works na ginagawa natin, nakapuri-puri, na ginagawa natin to promote ourselves, hindi po natin ginawa for the glory of God in the eyes of God, bagsak pa din. That's why we are all helpless. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, wala tayong magagawa. Sinilang tayong makasalanan. Because we are born sinners, we will live as sinners. Hindi po natin kayang tulungan ang ating mga sarili. Kaya malibang may gawin ang Diyos, malibang kumilos ang Diyos, hindi po mababago ang ating desires. Hindi po mababago ang ating kalooban. Kaya totoo po yung kanta ng sikat na rapper na maaaring idol ng ilan sa inyo. Sabi niya, gusto kong bumait. Totoo yun. At marami sa atin nagtataka, 2 months na akong hindi gumagawa ng kasalanan na yun. Bakit ba nung ako'y humarap sa ganitong sitwasyon, lumabas na naman yung dating ako? May nakaka-relate ba sa inyo? 6 months na nga akong hindi gumagawa ng bisyong yun. Bakit pa ako pinapaharap sa ganitong sitwasyon? Hindi ko talaga akalain na magagawa ko ulit.
pinapakita lang po ang kawawang kalagayan natin. Hindi natin kayang magbago on our own. Hindi tayo consistent. Amen? Aminin natin. Kung mahirap na hirap mag-diet, ano nalaman ng diet? My point is, lahat po tayo pinanganak na makasalanan. And all of us are destined to go to hell because of our sin nature. Lahat tayo isinilang ng leopardo, papanaw tayong leopardo. Sinilang tayong makasalanan, papanaw tayong makasalanan. And so we're all hopeless. And God is just to punish us because we are all sinners. Pero mabuti ang Diyos. Amen? Mahabagin ang Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos dahil naghimala siya. Mabuti ang Diyos dahil kumilos siya, hindi tayo pinabayaan. Mabuti ang Diyos kasi may ginawa siya sa atin. Hindi niya tayo iniwan sa ating bulok na kalagayan. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating patay na kalagayan. Tayo ay Kanyang muling binuhay. Amen! Ang dati po nating kalagayan ay patay. Ang patay, hindi po yan kikilos. Ang patay, hindi po yan nakakaramdam. Kahit akitin mo yan, may bulalo sa amin, punta ka. Hindi yan babangon sa libingan, patay nga. Ganun po ang ating kalagayan in the eyes of God, patay po tayo. At kahit sabihin ng Diyos, halika, pagpapalain kita, hindi, wala tayong kakayanang lumapit sa Diyos, malibang siya kumilos sa atin. Kung bakit po kayo narito ngayon, kung bakit po kayo nakakalapit ngayon sa Diyos, dahil ang Diyos ang unang nag-udyok sa inyo, ang Diyos ang unang kumilos sa inyo, wala po tayong may pagmamalaki. Amen! Why? Because we were once dead in our sins. At ito po ang milagro ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Purihin natin ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Naawa ang Diyos sa atin. Nahabag ang Diyos sa atin. Alam niya, sinilang tayong makasalanan. Kaya ang solusyon, ipanganak tayong muli, i-reverse yung first birth, at sa ating pong second birth, eto na, tayo po may kakayanan. Meron ng kakayanan, meron ng capacity na makapaglingkod at magpakabanal. Amen. Kalbitin mo ulit yung katabisan mo sa kanya, kailangan mo si Lord. Kaya kung i-relate po natin sa sinasabi natin kanina, yung leopardo ba pwedeng maging tupa? As far as this verse is concerned, yes. Possible, pero ang Diyos ang gagawa. Hindi dahil nagpasya yung leopardo, gawin niyo po akong tupa. Papaliguan ko yung sarili ko, magiging tupa ako. Hindi. May ginawa ang Diyos na himala. Amen. Siguro ibinalik yung leopardo sa sinapupunan and then paglabas, naging tupa. Napaka-poor ng illustration, pero ganun po ang nangyari. Sinilang tayo ng ating mga makasalanang ninuno, ngayon isinilang tayo ng Espiritu ng Diyos, at ngayon meron na tayong capacity na magbago at magpakabanal. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi na ikaw yung dati. Kaya mo nang magpakabanal. Kailangan po natin yung ma-realize. Need to realize that na ngayon nagdeposito ang Diyos ng kakayanan sa atin na makapagbago buhay. Napakaganda po ng sinabi ni Thomas Boston. Sabi po ng lalaking ito, surely corruption is ingrained in our hearts, interwoven with our very natures, has sunk deep into our souls, and will never be cured. Will never be cured. But by a miracle of grace, ang kabulukan daw ay nakatanim ng malalim sa ating sistema. Ang kabulukan ito ay nakabuhol sa ating pagkatao at malalim na nakalubog sa ating mga kaluluwa, kaya tayo nagkakasala. Hindi natin ito kayang lunasan. Ngunit kayang lunasan ng himala ng biyaya ng Diyos.
Amen. Brothers and sisters, this is the greatest miracle na pwede po nating tanggapin sa Panginoon. Yung born again. We praise God for healing miracles. We praise God for financial miracles. We praise God for the miracle of prosperity. Praise God. But you know, all these miracles grow small compared to the miracle of being born again. Kasi ang maging born again, ang Lord lang ang kayang gumawa niya. Hindi natin kayang gawin. Kasi yung healing, punta ka sa doktor, matutulungan ka. Financial prosperity, siguratan ka ng seminars, maaari mong matutunan yon. Pero yung maging born again, hindi yun natututunan, hindi yun nakukuha sa pamamagitan ng isang skill. Ang Diyos ang nagbibigay. Ginagawad sa isang tao na makasalanan. Isang tao na walang kakayanan. That's why this is the greatest miracle. If today, naghahanap ka ng dapat ipagpasalamat sa Panginoon, pagpasalamat mo na binigyan ka ng Panginoon ng regalong ito, the gift of regeneration, the gift of being born again. Doon po sa una nating pagkasilang, tinanggap natin yung makasalanang kalagayan, kaya gugustuhin lang natin magkasala ng magkasala. At hindi tayo lalapit kay Lord. Pero sa pangalawa nating pagsilang, ngayon, gugustuhin naman nating magpakabanal. Pwede ba akong makarinig ng amen? Sino dito buhat nung makilala si Kristo, alam mong may nagbago sa kalooban mo? Kasang kamay? Dati-rati pag nagagalit ka, parang okay lang. Pero ngayon pag nagagalit ka, parang hinayang na hinayang ka. Sana hindi ko na lang nasabi, sana hindi ko na lang may struggle. Hindi ko po sinasabi na once na born again ka, magiging perfect ka na. Pero ito po ang sinasabi ng scripture, once na born again ka, binigyan ka ng Diyos ng new set of desires, struggle will be real. Amen. Kaya kung sasabihin sa akin, Pastor, nag-i-struggle ako sa ganitong bagay, praise God, may struggle. Kasi before, nung hindi mo pa nakikilala si Lord, walang struggle. Okay lang sa'yo mura ng mura, okay lang sa'yo green jokes ng green jokes, kasi wala mong born again experience. Pero ngayon, meron ka ng holy desires, maaaring minsan nadudulas-dulas ka pa. Natapilo ka sa palengke na kapag sabi ka na naman ng mga punto at kuntsinta na hindi dapat sinasabi. Pero ngayon may awareness. Unlike before, so what? Amen? Yan po ay katibayan na may binago ang Diyos sa ating kalooban. Balikan po natin ang sinabi ni Pablo sa Romans 6 verse 4. Sabi niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Nabanggit ko na po ito kanina, cause and effect. Sabihin nga po natin, cause and effect. Narinig niyo na ba yung words na yan, cause and effect? Sagi at bunga. Naunawaan niyo naman yan, ano? Sample ng cause and effect. Tumaas ang sugar ko. Anong cause? Kumain ng isang balde ng leche flan. Cause and effect. So, ganun din po dito. May cause and, para lang maunawaan. Very poor illustration, pero I just want to make a point. Dito po may cause and effect din. Ang cause, si Jesus nag-resurrect. Ang effect, regeneration. Tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Kalbitin mo ulit ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, struggle is real. Ngayon, hindi ka na mapapakali. Meron ng Holy Spirit sa iyong kalooban, bubulong-bulong sa iyo. Mali yung ginawa mo kanina. Amen.
Yung power na ginamit ng Diyos na buhayin mula sa patay si Kristo, ganun yung power na ginagamit ng Diyos upang pabanalin ka. Kung gaano ka-powerful yung ginamit na kapangyarihan doon sa resurrection day ni Christ, ganun yung power na binibigay ng Diyos upang ikaw ay mapabanal. Tingnan niyo po itong verse na to. Sabi dito, kung paanong binuhay muli si Kristo, sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Bakit daw muling nabuhay si Kristo? Very good. Dahil po sa power of the Father, the power of God. At yung daw power of God na bumuhay kay Kristo, yan din daw ang magpapabanal sa iyo ngayon. Tatanungin ko po kayo, alin kaya ang mas mahirap gawin? Ang bumuhay ng patay o pabanalin yung isang tao? Alin kaya? Alin ang mas mahirap? Ulitin ko yung tanong ko ha, alin ang mas mahirap gawin? Bumuhay ng patay, nabubulok na, naaagnas na. 3 days na nga siyang patay, di ba? Pero binuhay pa. Alin ang mas mahirap? Bumuhay ng naaagnas na o yung ayusin ang buhay mo, papanalin ka, papaitin ka? Siyempre, mas mahirap yung bumuhay ng naaagnas na. Imposible na nga. Imposible. Pero dito sinasabi po ni Paul, yung power na ginamit para bumuhay ng naaagnas na imposibleng mangyari, pero nagawa niya kay Jesus after 3 days, yun din yung power na gagamitin para pabanalin ka. Naiintindihan niyo po ba yung tinuturo ng Bible? Na ang Diyos hindi titigil hanggat hindi ka napapabanal. Amen. Amen. Minsan sa kagustuhan po nating maging banal, at sa kagustuhan po nating maging banal ang mga members natin sa church, kung ano-ano minsan ang nasasabi natin. Minsan, nananakot tayo at sasabihin natin, aba, mahiya-hiya ka naman kay Lord, magpakabanal ka naman, naturunin ka pa namang taga-blessings. Minsan naman ay ganito, aba, magpakabanal kayo para kayo na may i-bless ni Lord. Kaya kayo ganyan ang pamumuhay, hindi kayo nagpapakabanal. Minsan tinetret natin yung mga tao, tinatakot natin sila para bumait naman sila. Pero sa Bible po, hindi ganyan ang pamamaraan. Hindi pananakot. Si Paul, ang lagi niyang binibigay na dahilan para ma-encourage na mamuhay ng banal ang mga tao, lagi niyang pinapaalala na Jesus was raised from the dead. Para kay Paul, isa sa powerful encouragement para ang tao ay mabuhay sa kabanalan is that they would have to think of the resurrection. Kapatid, kapag may mga araw sa buhay mo na di-discourage ka, nag-fall ka na naman sa sin, nag-fall ka na naman sa temptation, and aware ka na mali yun, hindi mo dapat ginawa. Imbes na lumayo ka muna kay Lord, kasi iba gano'n ang ginagawa. Pastor, di mo na ako aatin. Ba't di ka aatin? Kasi nagkasala na naman ako, nakakahiya kay Lord. Hahanapin ko na muna ang sarili ko. Pag okay na ako, saka na ako babalik. Lalo mo lang ipapahamak, kapatid, ang sarili mo. Dahil ang solusyon sa kasalanan na ito, i-remind mo ang sarili mo na muling nabuhay si Kristo. At kung papaanong nabuhay muli si Kristo, kung papaanong yung power of God ay tumalab kay Kristo para muli siyang mabuhay, kapatid, yung power of God ay gagamitin din ng Diyos sa buhay mo para ikaw ay maging matino, maging mabait, at maging banal. Amen. Remind yourself of Christ's resurrection. So para kung sinasabi dito ni Pablo, yung ang patay, binuhay pa. Yung ang naaagnas na buhay pang muli. Kung pa kaya ang hindi pa banalin ng Diyos? Kung yung imposible na gawa ng Diyos, yung pa kayang pag-uugali na yan, yung pa kayang bisyo na yan, ang hindi baguhin ng Panginoon. Amen. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 12, sa Kanya ay muli kayong nabuhay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa lakas ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya.
Yung daw lakas ng Diyos, yung daw power of God na bumuhay kay Kristo, siya ding bubuhay sa ating kabanalan. Yung same power na ginamit ng Diyos para buhayin si Kristo, ay yung ding same power na ginagamit ng Diyos para pabanalin ka. Muling tapitin mo yung katabi at sabihin mo sa kanya, hindi talaga natin kaya. Pero tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Sabi ni Adrian Warnock, sabi po niya, in other words, in addition to justification, he is referring to the progressive freedom from the drive to sin. Kaya po ang isang Kristiyano, hindi po siya magpapatuloy sa kasalanan. Kasi once na siya ay na-born again, meron na daw siyang drive not to sin. Meron siyang drive na gusto kong lumaya sa kasalanan. Parang natatapilok minsan, ang nabubuwal minsan, pero hindi siya nananatili doon. Ang tawag po dyan, sabi ni Warnock, theologians call this sanctification. We are actively freed from our bondage to sin by what Christ has done for us, and thus righteousness living becomes possible. Kung ikaw ay isinilang ng isang beses, imposible to. Pero kung twice ka ipinanganak, kung ikaw ay na-born again, magkakaroon ka ng progressive holiness. Magkakaroon ka ng progressive sanctification na day by day, unti-unti, lumalaya ka sa kasalanan. Hindi overnight ha, na ngayong araw na to nakakilala ko kay Kristo, then tomorrow, hindi na talaga nagkakamali. I'm a perfect person. Pero mapapansin mo, pag nakilala mo si Kristo, unti-unti meron pong pagbabago. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sige, at sabihin mo sa kanya, sa maniwala at sa hindi. May mga pinagbago na ako. Tayo sa kanya kahit hindi halata. Amen? I'm sure, lahat po tayo dito. Parang hindi abrupt. Maring iba ay mabagal, maring iba ay mabilis. Pero kung ikaw ay totoong kumilala kay Kristo, I'm sure may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Amen. The same Jesus who died to bear the punishment for our sin lives to ensure that we are transformed daily into ever-increasing holiness. Kaya kahit nagaano ka-discouraging ang Christian life mo, tandaan mo to kapatid, hanggat buhay si Kristo, assured ka na uuwi at uuwi ka sa pagpapakabanal. Maaaring 2 months straight, nasasabi mo, bumalik talaga ako, then suddenly, bumalik ka sa dati. Season lang yan. Kung totoong na born again ka, babalik ka sa right path. Amen. Sabi po ni Jerry Bridges, no one overcomes the corruption of their heart except by the enabling strength of the Spirit of God. Walang sino man ang makakasupil sa kabulukan ng kanyang puso malibang bigyang kakayanan siya ng lakas na dulot ng Espiritu ng Diyos. Without the Holy Spirit, hindi po natin kayang magpakabanal. Kaya sa tuwi-tuwi na po, sa araw-araw ng ating mga buhay, sikapin po natin na makipag-cooperate sa Spirit para tayo po ay mabago sa ating mga buhay at ma-experience po natin yung sinasabi ng ating pag-aaral na holiness. Amen? Sino po sa inyo excited sa eternity? Taas ang kamay. O hindi kayo excited? Meron ba dito mabubuhay ng 650 years? Life in this world is temporary. At liliban po tayo sa kabila. And you know what? Pagliban po natin sa kabila, it's all pure holiness. Kaya kung bakit po tayo sinasanctify ngayon ng Diyos, pine-prepare niya tayo sa life everlasting. Kaya meron pong fight, meron pong battle,
Meron pong struggle. Minsan mag-aagaw ka, gagawin ko ba yung tama? O gagawin ko yung mali? And it is the normal Christian life because God is preparing us for eternity where there is no more sin, only holiness. And that is one of the messages of Reformation. Na hindi kayang magbago ng tao on their own. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin si Kristo. Today we thank God for the Reformation. We thank God for the life of Martin Luther. And so as I end this message, nais ko pong ipakita sa inyo ang short video na ito para lalo natin ma-appreciate ang history natin as a church. Panoorin po natin ito. The Protestant Reformation of the 16th century shook the very foundation of Europe's cultural identity. The Reformation was a revolution of religion in Western Europe. Essentially, it was the result of centuries' worth of political and social grievances against the Christian Church as it existed. Christianity, which began as a fledgling religion in the 1st century, had grown by the 13th century into an institution powerful enough to rival state governments. For instance, the Pope, then the leader of the Christian Church, had greater political and military influence than some emperors and kings. This tension was exacerbated by the transformative social and intellectual period known as the Renaissance. In particular, this period involved the rise of humanism, a philosophy that shifted man's fate from being determined by religious doctrine to being determined by man himself. Additionally, some within the church believed it had become increasingly corrupt. Priests like John Wycliffe of England and Jan Hus of Bohemia challenged the church's teachings, which they believed had strayed away from the Bible. However, one of the most well-known advocates for a reformed Christian church was a German priest named Martin Luther. Martin Luther began to question the church in the early 1500s. He believed it was abusing its power and disagreed with some of its practices. For instance, he challenged the church's doctrine that stated the Pope, not the Bible, was the ultimate spiritual authority. Plus, he criticized the church for selling indulgences, the practice of purchasing forgiveness for one's sins by giving money to the church. Luther believed the church needed to revise its doctrine by returning to the Bible's teachings and by saying that salvation could be granted by faith in Christ alone. So on October 31st, 1517, Luther took a stand. In what's considered the birth of the Protestant Reformation, Luther is said to have nailed 95 theses, or arguments against the church, onto the door of Castle Church in Wittenberg, Germany. Luther was later put on trial in front of church officials to defend his theses, but in January 1521, the church declared Luther a heretic and excommunicated him. While Luther's membership with the church ended, the Reformation he argued for started to gain momentum. Unlike Luther's predecessors who challenged the church, Luther had one tool at his disposal that they didn't have: the printing press. This new invention allowed his arguments to be copied and spread across Europe. This unprecedented access to ideas such as Luther's inspired many others to challenge the church, thereby splitting Christianity into two major denominations, Catholic and Protestant, from the word protest. Also, the Bible became more accessible. Luther and other reformists translated biblical text from Latin, which was only known by nobility and church officials, to German, English, and French, languages spoken by the general public. While the Protestant Reformation revolutionized the Christian faith, it had ramifications that extended beyond religion. Prior to the Reformation, many Europeans were dependent on an educated upper class. But perhaps the most resounding impact of the Reformation was that the common people were empowered to question religion and other aspects of life. The Reformation, along with technological innovations and the introduction of other new ideas, gave many in Europe's general public the freedom and power to decide their own fates.
Tayo po tayo para sa banal na hapat. Hallelujah. So, sabi ko doon sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 27 and 28. Kinakailangan daw natin tanggapin itong ating tangan na tinapay na nagsimbolo ng katawan ng Panginoon sa Kristo, na inumin na nagsimbolo ng dugo ng Panginoon ng nararapat. Ano pong ibig sabihin noon? Kailan makakawaan natin? Katulad po ng mensahe kanina, may ginawa po ang ating Panginoon para sa atin. Hindi natin kayang magpakabuti. Pero by the miracle of God, by the enabling grace in God, ginawa siya para sa atin. Nagkaroon ng divine reversal na dapat tayo magbabayad sana. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapat tayo, pero siya umako para sa atin. Sabi ng aklat ng Isaiah 53 verse 5, siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na kanyang tinanggap ang naglagay sa atin sa mabuting kalagayan. At sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Wala po tayo ng contribution. Effortlessly. Tayo po ay nagkaroon ng bagong buhay. Tataglay natin ang bagong kalikasan ng kabanalan dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa iyo. Ako'y po natin ang tinapay na kisimbolo ng kanya. Ang inumin natin tangan ay nagkisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sabi ko ng salita ng Diyos sa chapter 1 ng sa 1 Corinthians chapter 11. Ito raw ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng dugo ng Panginoon. Ano ho yung kasunduan binabanggit dito? Na the new covenant ay tipan ho ng ating Panginoong Kristo sa Ama. Na siya ang umako ang bayad sala para sa atin. Kung kailangan sa buhay natin, paminsan-minsan tayo ay dadapilas o nadadapa. May remedyo po si Lord para nais natin mapanatili ang wagas na relasyon natin sa Diyos, nataglay natin lubos ang kabanalang ibinigay sa atin ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng kagawian na tuwing tayo nagkakamuli ay tayo ay lumapit sa Kanya. 1 John 19. Siya ay tapat at mabuti. Is rightful and just. As we confess our sin to the Lord, tapat siya para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Bago po natin lumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon na natigis sa krus ng Kalbaryo para sa patawaran ng ating mga kasalanan. Try to figure out if meron tayong bagay na nagkamali tayo o kinaligtaan natin gawin na mabuti ay na naipagpalibang natin. Tulungan mo po kayo, Panginoon,
bagay na paulit-ulit namin nagagawa. Salamat sa inyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Pinarapat mo pa rin kami na maging iyong anak dahil sa pinagkaroon sa amin ang marka o sin ng pagiging anak ng banal na Espiritu sumasa amin. Thank you for the struggle that we are experiencing all the time that we fall short of your call. Thank you, Lord, for your forgiveness. Tanggapin po natin ang ito. Palapakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at hindi po sa ating Panginoon. Napaka-bless po nating lahat dahil talagang meron na po tayong buhay. Bibigyan tayo ng Panginoon ng isang Jesus para tubusin yung ating mga kasalanan at napakalaking tulong sa bawat isa sa atin na kung walang Panginoon sa buhay natin, hindi natin kaya, kulang ang ating buhay kung wala si Lord. Kaya dadako na po tayo sa ating covenant. Sabay-sabay po nating bigkasin, ilagay po natin ang ating kamay sa ating magdib. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya ang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-sama lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Meron po bang bago tayong kapatid na bagong dalo po ngayon? Pwede po bang tumayo? Wala po. Sige po, dako na po tayo sa ating announcement. The 5 solas, ito po ay ginaganap tuwing 5:30 to 7 p.m. Lahat po ay welcome na welcome umattend po at ito po ay malaking tulong para tayo lalong mapalago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At para naman po sa ating Sunday School, ito po ay ginaganap tuwing alas 9 hanggang alas 11. Open for ages 3 to 12 years old. Yun, hikayatin po natin yung ating mga anak na umattend po ng ating Sunday School. Napakalaking tulong din po to para po sa kanilang paglaki. At yung po ating mga teachers, yung po yung mga produkto ng ating Sunday School. Kaya po, sa susunod na henerasyon, sila po yung naman ang magtuturo po sa mga anak po ng mga bago nating kapatid. Para naman po sa ating weekly youth fellowship, ito po ay ginaganap tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 po ng gabi via Zoom. Kaya yung po ating mga anak na mga teenager po, pwede po natin silang hikayatin dito na umattend po sa ating weekly youth fellowship. Para naman po sa ating Sunday worship services, ito po ay dalawang service po tuwing Sunday. Alas 9 po hanggang alas 11 ng umaga. At sa gabi naman po ay alas 7 po hanggang 8:30 p.m. At para naman po sa ating home prayer meeting ko po, napakahalaga po na meron po tayong home prayer meeting sa ating bahay. Ito po ay sama-samang pag-aaral ng ating mga pamilya. Napakalaking tulong din po ito sa bawat isa po, sa bawat pamilya na magkaroon ng prayer meeting. Praise and worship team is indeed instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. If you are interested, fill out the form at the registration table. Yan yung meron pong mga talent dyan na naitatago. Pwede po natin gamitin po ito para po sa ating Panginoon. Para po sa exhortations, tawagin po sa titigil. Good morning! Okay. So yan, handa na po natin ang ating mga kaloob at
natin. Dako na po tayo sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Sabi nga po, bakit po ba tayo nagbibigay ng ating mga ikapo at ng ating mga handog? Ito po ay, nagbibigay po tayo, hindi po tayo para pagpalagin, kundi tayo po ay napagpala na, o kaya tayo po ay nakapagbibigay. At ang ating pong pagbibigay, ito po ay, sabi nga dito sa Malakay 3:10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibusay nyo ang masaganang pagpapala. So, nagpapasubok pala sa atin ang Panginoon. Kasi minsan sa buhay natin ang hirap magbigay, lalo kapag kinukwenta natin yung perang hawak natin, na kulang pa para sa ating mga obligasyon na dapat bayaran natin, talagang ang hirap magbigay. Pero kapag nagtiwala ka sa ating Panginoon, sabi niya, subukin ninyo ako. Alam niyo, dito lang nagpapasubok ang Panginoon sa atin eh. Sinusubok niya yung ating pananampalataya at yung ating pananampalataya sa Kanya, kung papaano tayo magtitiwala. At sabi nga, ipinagkaloob lang sa atin ito ng ating Panginoon eh. Yung ikapo ng tinatangkilik natin, yun lang yung Kanyang hinihingi, 90% yung sa atin. Kaya mahirap po ba yung gawin? So bilang mga anak ng Diyos, alam po, hindi po tayo nahihirapang gawin ito. Sapagkat tayo, sabi nga, kung tayo dati na leopardo, na hindi kayang baguhin yung sarili natin, hindi natin kayang maging tupa, pero ngayon kayang-kaya na, dahil si Kristo nasa atin na. Amen? Okay, so ano po, bawat isa sa atin ay maluwag sa puso natin yung pagkakaloob sa ating Panginoon. Kaya hawakan niyo na po ang inyong mga kaloob at handog, atin pong ipanalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat nga po Ama sa pagkakataon ito. Salamat nga po o Diyos sa pribilehiyo na kami Panginoon ay nakakasama para sa ganitong gawain, na makapagbalik ng handog para sa iyo Panginoon. Dahil alam po, Diyos, na bawat salapi at kaloob na ito, Panginoon, na aming malilikom, ito, O Diyos, ay magagamit pa namin para lalong mapalaganap at lalong marami pang mga kaluluwa ang mapalapit sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, salamat. Dahil alam po, O Diyos, na patuloy mong pagpapalain ang gawa ng kamay ng bawat isa na naririto, Panginoon, at ang pagpapala, Panginoon, ay patuloy na ibubuhos sa kanyang sambahayan. Salamat nga po, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Bigay po tayo sa mga para po ito kayo. Diyos, ikaw na ang palangba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo kailanman di nagbabago.
Reformation Day po ay araw din ng Thanksgiving. Kaya bago po natin tundukan ang gawain ito, hanap po tayo ng isang katabi at i-share natin sa kanya ano yung bagay na gusto natin ipagpasalamat sa Panginoon. Sige po, for the next 1 minute or 2 minutes, just share to your seatmate ano yung mga bagay na gusto mo ipagpasalamat kayo. Blessings. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon and just close your eyes. You see, our God in heaven is a loving Father. At dahil siya po ay loving Father, siya po ay mapagbigay sa kanyang mga anak. Habang nakataas po ang inyong mga kamay sa Panginoon, I will give you time na humiling sa ating Amang nasa langit. Sinabi ni Jesus, pag humingi tayo sa ating Ama ng tinapay, hindi tayo bibigyan ng bato. Pag humingi tayo ng pagkain, hindi tayo bibigyan ng ahas. Bagkus ibibigay niya kung ano yung nararapat sa atin at kung ano ang kailangan natin. Kaya ngayong umaga, sabihin po natin ano man pong mga pangangailangan natin kay Lord. And I want you to address God as your Daddy God. Pwede mo siyang tawaging tatay. Amang Diyos. God my Father. And then sabihin po ang iyong mga kahilingan. Siya'y tapat, siya'y mabuti, siya'y mapagbigay. Salamat po sapagkat patuloy mong pinapaapaw ang inyong mga pagpapalat, biyaya sa inyong mga anak, Panginoon. Kailangan ka po namin, O Diyos, at wala po kami magagawa kung wala ka. Panginoon, alam po namin na dininig ninyo lahat ng kahilingan sa umagang ito, lalo na yung may mga karamdaman, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa kanilang kagalingan. Salamat o Diyos dahil ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ano man pong karamdaman na mayroon ng bawat isang narito o Diyos, alam po namin na ikaw ang Diyos na kayang magpagaling according to your will, according to your purpose. Salamat Panginoon sa kagalingan ng kanilang likod, kagalingan ng kanilang tuhod, kagalingan ng kanilang body fluids, ng kanilang mga body organs, Lord, even internal organs, oh God, body fluids. Salamat, Panginoon, because pain is leaving your people right now. There is healing and health for those who believe in you. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide.
Lord, may mga kapatiran sa umagang ito na bukas may pupondohang cheque, may mga babayaran. At Lord, parang kapos pa. Lord, sa'yo kami umaasa. Lord, we know you can do miracles for your people. Walang imposible sa'yo, Panginoon. And according to your will, according to your purposes, O God, alam po namin na kaya ninyong ibigay. Lord, ano man po mga kahilingan ang hindi nasambit, subalit bumubulo sa isipan ng sino mang narito, Panginoon, Lord, kayo po magbigay ng kapayapaan at kalusan. Salamat, O Diyos. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. May He give you peace. We are praying that you are blessed in the field and blessed in the city. You are blessed coming in and you are blessed coming out. We pray that God's angels will follow you wherever you go. And He will protect you from any harm and from any work of the evil one. Receive the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit. Remain rooted in Christ all the days of your life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Have a blessed Sunday at magkita-kita po tayo next week.